Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay nangyari sa aking tata Karding. Isa akong ampon ni tata. Nakatira kami sa gitna ng kabukiran kung saan ang palibot ay bukirin na pagmamay-ari din ni tata Karding. Si tata Karding bago mangyari ang mga karanasan na ito ay inaasar na aswang noon. Lagi siyang ginagawang katatakutan sa mga kwento ng mga matatanda para manakot sa mga kabataan. Medyo nakakatakot din po kasi talaga ang panlabas na anyo ni tata Karding. Hindi dahil sa pangit siya o ano. Kung titingnan mo ng maigi, maitsura siya. Matangos ang ilong. Para siyang tisoy pero talagang nangitim lang dahil sa palaging nasa arawan. Makapal pa ang mga buhok ni tata Karding pero may poknat ito na mahaba. Nagaling sa tila isang malalim na sugat. Mula ito sa ulo hanggang sa gitna ng mukha niya. Sa ilong hanggang sa pisngi. Ang isang mata niya ay tila namumuti na o nagkakaroon ng katarata. May mga kalmot na siya sa iba't ibang parte ng katawan pero malaking tao ito. Kukuba-kuba pero matipuno. Nakakabuhat ng mabibigat. Kung hindi mo siya kilala ng personal ay mapagkakamalan mo talagang aswang. Madalas din kasi itong mahilig sa kinilaw o sa mga karne na hindi talaga buo ang luto. Ayaw niya ng overcook o masyadong nagtatagal sa kawali o lutuan. Madalas nga, tinatapon niya lamang ang karne sa apuyan tapos ihahango na at kakainin nun. Asal o mukhang aswang man si tata Karding. Ako na ang magpapatunay na hindi. Gawa ng ako ang nakakasama niya sa araw-araw. Magmula nang makita niya ako sa tabing ilog na muntik nang maging biktima. Dahil sa isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Galing akong ibang baryo. Lumayas ako sa kadahilan ng magulo ang aking pamilya. Basta mahaba kong ipapaliwanag ko pa nun. Hindi na pang horror, pang drama na. Uso naman yan. Lalayas-layas o kung ano. Sabali ay nga. Gutom na gutom ako noong mga panahon na yon. Naging lagalag ako ng siguro 4 na araw. Basta iwas na iwas ako doon sa barangay namin. Hanggang sa napilitan na ako mangupit sa mga tindahan, pumasok at manguha ng pagkain sa mga kabayan. Hanggang sa magkamali ako ng ninakawan. Nasa palengke ako noon. Naghihintay ng mabibiktima na makukuha ng pagkain. Na makita ko ang babaeng ito. Palagi na lamang kapag lalabas siya ng palengke ay meron siyang bitbit na sako. Na para bang palagi siyang may dalang bilihin. Sabi ko, jackpot. Siguro nasa mahigit 40 anyos na yung edad nun. Hindi ganun katanda. Kasing edad siya ni tata Karding noong mga panahon na ito. Tinarget ko siya nun. Binantayan ko siya at sa araw-araw ay inuunti-unti ko siyang sundan. Palayo ng palayo. Habang tumatagal, napagtanto ko na itong babae na ito ay napakalayo ng pinupuntahan pero naglalakad lang. Mapuno ang lugar. Siguro kung ako ang may dala ng sako baka hirap na ako. Pero siya, walang pahinga sa pagbitbit ng sako na yon. Lalong lumakas ang loob ko nang sa huli ay matuntun ko siya at tuluyan siyang masundan sa tinitirahan. At sa pagkakataon na yon, nasigurado kong siya lamang mag-isa. Madalas na akong wala sa palengke. Kukupit lamang ako sa palengke tapos didiretso na ako sa tirahan niya. Sumusunod. Nagmamatsyag ako sa hindi kalayuan.
Gusto kong makasigurado na wala talaga siyang ibang kasama. Walang lumalabas-pasok sa bahay niya. Wala ding mga alagang aso nun. Siya at siya lamang talaga. Bukod sa pagpunta sa palengke, palagi itong umaalis kapag dapit hapon na. Bit-bit ang isang bayong na hindi ko alam kung ano ang laman. Babalik ito ng mga bago lumalim ang gabi. May bit-bit na itong katsang tela na punong-puno ng pumapatak na dugo, na sa tingin ko ay sariwang karne. At makalipas ang ilang oras ay maaamoy ko na kahit na malayo ako, amoy ang masarap na ulam na niluluto niya. Kulang na lamang ay lumapit na ako mismo sa tirahan niya nun. Kakatok para lamang magmakaawa at makikain pero wala akong ganung ugali. Ayoko lang siguro na malagi o magpaampon kasi magiging alipin na naman ako at sunod-sunuran. Hanggang sa isang hapon, sawang-sawa na siguro ako noon sa mga kinukupit kong tinapay at talagang gusto ko nang makatikim ng karne. Hindi din ako makaporma na pumunta ng mag-isa sa bahay ng babae. Alam niyo kung bakit? Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, natutuntun ko lamang ang bahay ng babae kapag sinusundan ko siya. Pero sa oras na tumalikod o lumayo ako sa bahay na yon, hindi ko na alam kung saan ito. Kaya naman nagkakaroon lamang ako ng pagkakataon na makarating sa tirahan niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko maipaliwanag. Isang araw ay napagdesisyonan kong kumuha na ng kahit anong makikita ko dun sa kubo na yon. Sinundan ko siya ng umaga para lamang muling matunto ng tirahan niya. Pagkatapos ay nagmasid ako hindi kalayuan. Doon ako palaging nagtatago sa putikan na malapit sa pababa ng ilog para hindi ako mapansin nun. Kinahaponan nga ay nakita ko siya kagaya ng nakagawian. May bitbit siyang bayong. At sa oras na yon ay nakakasigurado na akong walang tao sa bahay niya. Nung hindi ko na siya matanaw, ay saka ko kinuha ang oportunidad na umakyat. Dahan-dahan akong lumapit sa bahay niya. Takang-taka ko kung bakit wala man lamang sarado ang pintuan nun. Sa madaling salita, hindi ako nahirapang pumasok. Agad na tumambad sa akin ang napakaraming sako na bagong linis. Kasi yung iba nakasampay pa sa itaas ng lutuan nun. Samantalang yung iba ay nakatupi na ikinukuskus ng maigi. Pagpasok ko pa lamang ay ramdam ko na ang langsa ng lugar. Kakaibang langsa yon. Hindi ko rin maintindihan pero para sa akin ang langsa na yon may pagkasariwa. Kaya hinanap ko. Umikot ako sa kusina. Wala. Tumanaw-tanaw ako sa lutuan. Wala din. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa isang pintuan na paakyat nun. Nag-iisang pinto lamang yon. Pero makitid. Tapos ay madilim pa sa loob pero tila ba doon nang gagaling ang singaw. Kaya naman kumuha ako ng sako. Bago ako pumasok doon, bala kong kumuha ng kahit ilan lamang kung sakaling may karne doon. Para naman makabalik pa ako, diba? At hindi ako mahalatang kumukuha nun. Pagkapasok ko sa pintuan, ay lalong tumapang ang amoy ng mga karne. Parang kulob na kulob ang kwarto na walang pintuan. As in sinadya ata talagang kumulob yun. Para ba mapreserba ang amoy ng kung sino man ang babae. Isa sa mga amoy ng karne, ng sariwang karne ang habol niya. Pagkapasok ko, sobrang dilim pero alam kong walang kung sino o ano ang humihinga doon.
Kaya naman nagmamadali akong kinapa ang mga nagsasabitang mga karne. Hinila ko ang mga kaya kong hilain ng walang lingon-lingon. Sabay lagay noon sa sako. At nang makasigurado ako na kaya ko nang bitbitin ang mga nilagay ko sa sako ay tumakbo ako ng tumakbo. Palabas, hanggang sa dumiretso na ako pababa sa ilog na yon. Gulat na gulat ako noon paglabas gawa ng ang bilis ng oras na parang bigla na lamang dumilim noon. Yang pagkakaalam ko, Sir Seth, saglit lamang ako sa loob. Pero binaliwala ko na lamang yon. Ang mahalaga sa akin ay nakakuha ako ng makakain. Naglalaway na ako. Madali na lamang makahanap ng apoy. Nasa labas pa naman ang mga lutuan ng mga kabahayan nun. Madali lamang makapuslit ng mga posporo. Kung tutuusin at kung papalarin, yun ang muli kong pagtikim ng sariwang karne. Sabi ko pa sa sarili ko. At kung mahuli man ako ay magmamakaawa na lamang ako nun. Patuloy ako sa pagtakbo habang binabaybay ko ang kabuuan ng ilog. Ayaw kong lumiko sa daan dahil sa takot ko na baka pag lumabas ako doon sa liblib, ay baka makasalubong ko pa ang babae na yon. Sa kalagitnaan ng pagtakbo ko, tila ba mayroong mali? Kasi habang tumatagal, hinihingal o bumabagal ako sa paglalakad, na para bang paunti-unti ay bumibigat ng bumibigat ang daladala kong sako nun. Malabong mangyari yung gawa ng hindi naman ako nagdala ng marami. Yung talagang kaya ko lang kainin. At talagang hindi ako dapat mangangalay. Pero kung buhatin ko noong mga panahon na yun ang sako ay para bang buong baboy ang dala ko. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na buhat-buhat ang sako na yon. Hatak-hatak ko na lamang ito na para bang bato na malaki na ang laman ng sako. Nung talagang bigat na at pagod na pagod, dito ko na naisipang bitawan muna saglit yon. Pagkatapos ay naisip ko na bawasan ang laman ng sakong ito. Pagkabukas ko ng sako, agad akong napasalampak sa lupa. Napatulala ako at napatanong kung tama ba ang nakikita ko noon. At nang muling sumilip ako sa loob, ay doon ko napagtanto na hindi ako namamalikmata. Paano ba naman? Ang laman ng sako, hindi na karne ng baboy. Sigurado ako na ang nakita ko ay mga hiwa at tadtad na parte ng tao. At ang hindi ko makakalimutan ay ang kamay na kulang-kulang ang daliri pero meron pang singsing. At ang isang parte ng laman na nakakasigurado akong sa tiyan yon. Dahil may pusod pa ito. Napaatras ako. Nanginginig nung nakita ko yung dugo sa mga kamay ko at sa damit ko na tumagas mula sa sako na yon. At halos igapang ko na sa tubig sa ilog. Pagkatapos kong makapaghugas ay tumakbo na ako. Dire-diretso na iniwan ko na ang sakong yon. Gusto kong lumabas sa ilog pero wala akong maakyatan. Nagdidilim na at hindi ko na alam ang daan kung paano umakyat. Kaya naman naisipan kong bumalik nun. Bagay na sana hindi ko na lamang ginawa. Mabilis akong bumalik. Binaybay ko at tumitingin ako sa parte na tawiran. Baka magkaroon ng pagkakataon na makakita ako ng pwedeng akyatan nun. Hanggang sa bumalik ako kung saan ko iniwan ang sako. Nakikita kong sa tabi ng sako ay may papalapit na aso nun. Sinitsitan ko ito. Binato ko para umalis. Naisip ko na hindi tamang kainin ng aso yon dahil
kailangan ko pang magsumbong sa pwedeng pagsumbungan. Hindi umalis ang aso. Palapit ito ng palapit na sinisinghot ang sako na tila ba hindi niya alintana ang pagbato ko sa kanya. Nilapitan ko pa ito para tuluyang itaboy pero nagulat ako nang bigla na lamang itong tumayo. Gamit lamang ang dalawa niyang mga paa. Pinulot ang sako at lumingon sa akin nun. Siya ang babaeng may-ari ng bahay. Ang babaeng laging may bitbit ng sako. Ang babaeng ninakawan ko ng karne na akala ko'y sa baboy pero sa tao pala. Bumaling siya ng tingin sa akin. Kitang-kita kong punong-puno siya ng dugo nun. Naglalaway at nangingitim ang mga mata. Hindi ako makagalaw. Nagtitipid ako ng karneng kakainin. Hindi ko naman inakalang may dadating para dumagdag sa mga konsumo ko. Yun lang ang narinig ko at tila nandilim ang paningin ko sa takot nun. Napaupo akong muli. Hindi ko talaga maigalaw ang mga paa ko. Parang mas nanghina ako at naramdaman ang ilang araw na gutom nun. Tila katapusan ko na talaga nun. Sino ba naman ang makakarinig sa akin nun, di ba? Nasa gitna kami ng kawalan. Pero dito na papasok ang para sa akin ay naging anghel ko noong mga panahon na yon. Isang himala na hindi ko inasahang sa talambuhay ko ay makakaramdam pa ako ng ganong klaseng malasakit. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang may bumagsak na lambat mula sa itaas ng pangpang. Swak na swak itong bumagsak sa nakatayong babae nun. At pagkabagsak ng lambat ay meron ding bumagsak na isang lalaking agad na pumatong sa babaeng naggulat sa pabagsak na yon. Tila ba hindi na ito nakagawa ng kahit na anong galaw. Nagulat ito sa biglang pagdating ng lalaki na walang iba kundi si Tata Karding. Sa itsura ni Tata Karding ay mapagkakamalan mo talaga siyang aswang. Lalo na noong biglaan niyang sinindihan ng hawak-hawak na dahon ng niyog at nakita ko ang kabuuan ng mukha niya. Isama mo pa ang liksi at lakas ng katawan niya nun. Hayop kang hukluban ka? Hindi ko lang mahanap yung bahay mo kaya hindi kita matuluyan. Pasalamat ka at wala akong dalang pangontra sa'yo ngayon. Kundi hindi ka na makakauwi. Kahit anumang saksak ko sa'yo ngayon, basta makauwi ka ay magpapagaling ka pa rin. Babawian kita sa susunod. Sa ngayon, lubayan mo muna tong batang to. Doon na siya biglang tumalsik nang tinadyakan siya ng matanda. Pero bigla siyang gumulong sa harap ko at humarap ulit sa matandang yon. Naglabas ito ng asin. Ito lang yung pangontra ko ngayon pero mangangati ka pa rin dito. Umalis ka na. Dalhin mo na yung pagkain mo. Nang makaalis ang babae sa lambat ay umatras ito. Binitbit ang sako. Tumitig ng masama sa akin na parabang sinasabi niyang hindi pa kami tapos. Saka ito naglakad. Paunti-unti ay tumakbo hanggang sa namalayan ko na lamang na nasa malayo na ito. Pinatayo ako ni Tata. Tinanong niya kung ayos lamang ako. Gusto pa niya akong ihatid noon pero sinabi ko sa kanya na wala na akong tirahan. Ang usapan noon ay ilang araw lamang akong titira kay Tata Karding pero kapag kasi wala siya, na mga 4 hanggang 5 araw sa isang linggo, ako na'y nag-aayos at naglilinis ng palibot ng kabahayan. At pagka uwi siya ay
madalas ay nakainom. Magpapahinga na lamang ito. Hanggang sa hindi na niya namalayan na lumipas ang ilang linggo na naroroon ako at parang normal na lamang sa kanya na isama ako sa mga pagkain, mga lutuin at sa mga gagawin. Naging tahimik ang lahat. Noong una, hindi naman namin akalain na makakaengkwentro pa ulit namin ang babaeng yon. Ilang buwan nang makalipas, gaya ng nakagawian ay ako ang namamahala sa loob ng bakuran kapag wala si Tata Karding. Araw-araw kapag aalis si Tata at nasa labas ako para magdilig nun, may isang babae na naghahanap sa kanya. Pamilyar yung mukha niya. As in, alam mo yung parang nakita mo na pero kahit anong isip mo, hindi mo maalala. Mga ganong klaseng senaryo. Hindi siya nagpapakilala pero lagi siyang susulpot sa labas ng bakuran. Magtatanong kung anong oras uuwi ang aking Tata Karding. Sasabihin ko naman kung anong oras tapos tatango na lamang ito. At magsasabing babalik na lamang siya. Kapag naaalala ko ay sinasabi ko ito kay Tata. Pero hindi siya kilala ni Tata. Sinasabi naman sa akin na itanong ko kung ano ang pangalan pero hindi ko naaalala ang paalala sa akin ni Tata. Kaya paikot-ikot lamang doon ang senaryo. Ni hindi ito bumabalik sa hapon para kausapin o puntahan si Tata Karding. Hanggang sa isang umaga, bigla na lamang sumulpot ang babae na yon. Tinanong kung anong oras ang uwi ni Tata. Nung araw na yun ay gagabihin si Tata sa kadahilan ng may inuman ito sa gitna ng bukid. Sinabi ko sa babaeng yun na gagabihin si Tatang at kitang-kita ko kung paano siyang ngumiti. Napakahabang ngiti na halos abot sa tenga. Pagkatapos ay narinig ko ang pagngisi niya bago ito tuluyang umalis. At tuloy-tuloy na naglakad nun. Yun ang unang beses na naiba ang senaryo. Na tila masayang-masaya siya. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ko na lamang ito binigyang pansin. Dahil para lang talagang sintu-sinto ang babaeng yon. Kinagabihan matapos gawin ang dapat kong gawin. Isinara ko na ang bahay, pintuan, pintana. Ininit ko na lamang ang ulam ko noong tanghalian na paksiw na isda. Habang kumakain, mga bandang 7:00, ilang beses kong inaamoy-amoy ang paksiw. Gawa ng may naaamoy akong mabaho nun. Parang amoy sira. Pero hindi yun nanggagaling sa may paksiw. Tinikman ko pa yung lasa pero maayos naman. Ang kanin naman bagong luto. Tinuloy ko ang pagkain na sinabayan ko pa ng kamatis pero sa kalagitnaan ng pagkain ay nawalan na ako ng gana. Hindi ko talaga makaya ang amoy ng parang panis na bulok na dumi na inuuod nun. Ang hirap ipaliwanag. Pero naghanap ako kung may patay ba na hayop sa loob ng bahay. Wala naman. Wala naman kaming aso. Ayaw kasi ni Tata Karding ng aso o anong alaga sa bahay nun. Hindi siya mahilig sa mga hayop na inaalagaan. Mula sa may kusina kung saan kita ko ang gilid ng silong, ay sumilip ako. Nakita ko na merong nangingintab na nakadapa doon. Napailing ako nun. Dati kasi ay meron nang namatay na pusa dun sa silong na nangamoy din. Tapos anong oras na, diba? Gabi na nun. Maghuhukay na naman ako para mailibing yon. Hindi ko naman pwedeng hayaan lang. Mangangamoy magdamag ang kung anong patay na yon. Kaya naman kinuha ko ang pala. Lumabas ako sa yumuko sa silong. Napamura ako nun. Nang pagkayuko ko, hindi patay na hayop ang tumambad sa akin, kundi isang
itim at nangingintab na nilalang. Mahaba ang buhok. Alam kong babae dahil sa kasuotan nito. Bigla itong ngumanga. Nanginginig na unti-unting gumapang palapit sa akin. Pero bago pa man ito lumabas sa kaisa-isahang bukasan ng silong namin nun, buong lakas ko itong hinampas ng pala sa pulang ulo niya. Naramdaman ko yung bangga sa ulo niya ng pala at humampas yung ulo niya na yon sa gilid ng bukasan ng silong. Hindi ko alam kung nawalan siya ng malay pero nakita kong bumagsak siya sa lupa. At doon na ako tumakbo papalayo. Hindi ko na alam kung bakit hindi ko na nagawang pumasok sa bahay. Ang tanging iniisip ko na lamang nun ay tumakbo kung saan nag-iinuman sila Tata Karding. Hindi ko na alam kung saan ako umaapak. Nagkakanda sugat-sugat na ang mga paa ko noon sa inaapakan ko sa may gitna ng bukirin. Sumisigaw ako ng malakas. Nanlalabo ang mga paningin ko pero alam kong sumisigaw ako noon habang tinatawag si Tata. Alam kong malapit lamang sila. Alam kong ilang kahon lamang ang palayan. Basta, bigla na lamang akong nakarinig ng boses ng mga kalalakihan nun. Parang lumakas ang loob ko at noong dahan-dahan ko nang binagalan ang pagtakbo, unti-unti kong naidilat ang mga mata ko at nakaramdam na rin ako ng pagod nun. Naisip ko, kung maaabutan man ako ng nilalang na yon, wala na. Pero nung luminaw ang mga paningin ko, nakita ko ang 4 na kalalakihang sumalubong sa akin. Hindi nila ako hinintuan. Pinagpatuloy nila ang pagtakbo. Nilagpasan nila ako. Tuloy-tuloy na pahugot ang itak nila. Doon na ako napaupo at nang lumingon ako, isa doon ay si Tata Karding. Sa mga tumatakbo na yon, pasalubong sa nilalang na yon. Napakabilis ni Tata. Yung 3 medyo malaking tiyan na mga kasama niya sa sakahan, naiwan. Pero siya, parang maton na dumaluhong sa tumatakbong itim na nilalang. Tinalunan niya yon. Aabutin sana ng itak pero nagkabanggaan sila. Gumulong-gulong sa may palayan. Napakalakas ng babae. Hindi ko na alam ang nangyayari dahil paikot-ikot na sila sa palayan nun. Hindi naman kayang itakin ng ibang kasama ni Tata gawa ng matatamaan din siya panigurado. Hanggang sa walang ano-ano, biglang lumiyad at humiyaw ang nilalang. Sabay tinulak nito si Tata at nang makawala, ay tumakbo itong palayo na humihiyaw. Nakita naming may nakatarak na patalim sa kanyang tagiliran. Hindi na ito nahabol ni Tata sa kadahilan ng nabalian siya ng balikat nun. Pero alam naming napuruhan ng nilalang. Inakay si Tata ng mga kasamahan niya. Uso pa noon ang hilot, sir, na kayang magpagalim ng bali. Doon nila dinala si Tata kasama ako. Nung sumunod na araw din, kahit na nakabenda pa ang mga balikat ni Tata, kasama ng ibang mga kalalakihan, pinagtulungan naming hanapin ang bahay ng babae. Pero hindi talaga namin makita. Sinabi ko lamang na natutuntun ko ang bahay noon kapag sinusundan ko siya galing palengke pero maske sa palengke ay hindi na nagpapakita ang babaeng yon. Hindi naman namin nahanap ang bahay ng babae pero matapos ang pangyayaring yon, nagbago ang tingin ng mga tao kay Tata. Kumbaga, tumaas ang respeto. At makalipas ng ilang taon, naging kapitan si Tata Karding at hindi na rin ako umalis sa tabi niya. Sa tagal ng panahon ay doon lamang namin nalaman ang buong kwento ng kanyang peklat.
Noong panahon na buo pa ang kanyang pamilya, may isa siyang anak na halos kaedaran ko lang nung nakita niya ako. Sa kabilang bundok pa umano sila nagsasaka noon. Sa kabilang bundok naman sila nakatira. Habang pauwi pala sila ay bigla na lamang may lalaking sumugod sa kanila. Nung una, akala ni Tata ay nababaliw lamang ito pero nagulat siya nang walang habas nitong sinugod at parang papel na pinunit ang katawan ng mag-ina ni Tata. Dahil dito ay nakipagbuno siya sa nilalang at hindi na malaya ni Tata na nahulog sila sa bangin. Hindi niya binitawan ng lalaking yon hanggang sa bumagsak sila sa ibaba. Himalang walang bali si Tata, pero yung mga peklat niya sa mukha, mga sugat, naroroon. Napatay niya ang lalaki pero nang tingnan niya ito, ay tila hindi ito normal. Namumula na naninilaw ang mga mata, puno ng balahibo ang katawan, at tila ba may anggulo itong mahahambing mo sa asong baliw na naglalaway at matulis ang ngipin. Nakuha ng otoridad ang katawan na mag-ina ni Tata at ng lalaki. Nagkaroon ng investigasyon. At talagang hindi mo alam kung hayop o tao ba ang napatay na yon. Kaya noong nalaman ni Tata na inilibing ang lalaki, pumunta siya at sumilip. Tanging isang babae lamang umano ang nasa puntod nun. At ang babaeng yon ay walang iba kundi ang babaeng sumugod sa akin. Ang babaeng palaging may dalang sako. Madalas din umano itong magparamdam sa bahay ni Tata nung una pero sa inis ni Tata at syempre sa sakit na naramdaman niya nang pumanaw ang kanyang mag-ina, sinugod at hinarap niya ito. Sa hindi malamang dahilan, kahit walang agimat ay tila ba walang kalaban-laban ng babae sa kanya. At nang makita niya ang abilidad ni Tata sa pakikipaglaban ay nakaramdam ito ng takot. Lalo na nang sabihin ni Tata na hahanapin siya nito. Siya naman ang guguluhin ni Tata. Yun nga ang madalas na ginagawa ni Tata kapag wala siyang ginagawa masyado. Hanggang sa makita niya ako sa ilog. Ilang taon din naging kapitan si Tata Karding sa lugar. At pagkatapos noon ay ang mga natitirang buhay niya. Kasama ako at ang aking naging pamilya. Nagkaroon ako ng anak. Matalino yon. Pinag-aral ko at maski ako ay natuto sa kanya, lalo na nung nauso mga gadgets. Namatay si Tata nang nasa 80 anyos na. Dala-dala ko ang mga karanasan niya. Karanasan namin. Patungkol sa babaeng may dalang sako. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout muna tayo sa mga nag-message, sa mga member natin bukas na po. Shoutout kay Nicole Razo. Sir, ako po si Oli Razo. Nag-work po ako dito sa Pasay, MOA as call center agent. Lagi ko pong pinapakinggan yung kwento nyo bago matulog kaya ang gaganda lagi ng panaginip ko. Ako lagi yung bida. Nax Jollibee. Nayanggaw ko na rin yung mga ka-team ko at mga kasama ko sa apartment. Pa-shoutout po kay Mateo na una kong nayanggaw. Salamat. Sana mapansin po sa susunod papadala ko ng kwento. Thank you po. Sir, pa-shoutout sa Fulay family and Herodias family na taga-Taguig City. Pabati na rin po ng happy birthday sa kambal kong kapatid na si Junel at Joel Fulay. Nayanggaw ko na po ang kapitbahay namin na si Nanay Baby at Tatay Dodoy. Sa kwento nyo, pati na rin ang kapatid ko na si Jack at Maoy from Yancy Fulay. Sir, silent listener nyo po ako since last 2 years. Pa-shoutout po sa amin dito sa Tres Alas Corp, Zamboanga City.
Sir, pa-shoutout. From Ricalin pala yun. Sorry, from Ricalin. Sir, pa-shoutout po, Shar Suwal Asuncion and Shelo de los Reyes from Boracay Island. Always po kaming nakikinig sa mga kwento mo from Akari Ray. And last but not the least, Sir, pa-shoutout naman po sa asawa ko. Lagi din po siya nakikinig sa inyo. Ginagawa niyang pampatulog. Ang Joshua Chua. Miss ka na namin ng mga bata. Ingat ka. Love you palagi, Daddy. From Ronalyn, Tatlong Hari, Duhapa. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.